Hello, magandang araw mga bro. Ito, may gagawin tayo ngayong PSU ng LCD TV, 32 inches, 32 inches. Bali, nakalkal ko lang yan dyan sa mga scrap natin, sa mga tampak nating dyan, board. Bali, ano to mga bro? Siguro nagtaka kayo doon sa 13 wires mga bro. Wala namang bagong mode. Combination lang ng 9 wires at saka 4 wires. Kaya 9 plus 4 is equals to 13 wires. Yan. Ang nangyari kasi dito, sabog yung niya. Ito yung regulator mga bro ng standby. Yan, lapit natin. Yan Yan yung regulator IC ng itong chopper na maliit, standby. Yung chopper naman na yon, itong transformer na ito ay para sa PFC. Saka itong malaki para naman para ito sa 12 at saka 24 volts. Yan, bali kung makikita nyo, wala na yung dalawang MOSFET dyan. Shorted na dyan noon Yan, wala pa yung fuse. Sabog kasi yung fuse nito noon. Tamaan yata ito ng kidlat. Kaya ang gagawin natin dito ay yon, co-convert natin sa 4 wires yung standby 5 volts, tapos yung main supply na 12 volts at saka 24 para sa inverter. Gagamitan natin ng 9 wires. Tapos yung PFC, hindi na natin yan bubuhayin dahil pag binuhay natin yan, hindi nagagana yung 4 wires natin. Kasi yung 4 wires natin ay 300 volts lang yung input nito. Kaya i-disable na natin yung PFC. Kasi yung 9 wires natin, operational naman siya sa 300 or 400 volts. Ang gamit lang naman kasi ng PFC yan, pinapataas niya binubos niya yung supply, yung 300 nagiging 395. To be exact, 395. Pero kahit na 300, okay naman siya. Kaya kahit na hindi na natin buhayin yung talagang hindi na natin siya bubuhayin para mapagana natin yung standby. So, dalawa ang gagamitin natin ditong modes. Bali, na-check ko naman na yung secondary section nito. Okay naman yung mga diode, transistor, capacitor, wala naman ibang shorted. Kaya ang una nating gagawin dito ay lalagay natin yung 4 wires para buhayin muna natin yung 5 volts natin. Pero i-check muna natin kung buo yung 300 volts natin. Lalagyan ko muna siya ng fuse. At saka i-disable natin yung PFC. Ang gagawin natin na pag-disable ng PFC ay tatanggalin ko na lang yung MOSFET niya at saka yung supply ng PWM para sa sa PFC. Yung mga supply dyan. Kasi useless naman na yan. Tanggalin na natin. Okay mga bro, bali tatanggalin ko muna yung IC. Tapos mag-check ako dito sa primary kung buhay yung 300 volts. Okay, pause muna natin. Ito mga bro, bali natanggal ko, na-disable ko na yung PFC. Ang ginawa kong pag-disable ng PFC ay tinanggal ko na lang yung MOSFET. Tapos naghang na din ako yung mga supply ng PWM IC. Ayan. Kikita nyo dyan. Ayan. Tinanggal ko na yung PWM IC. Ay ito yung hinang ko lang yung supply ng PWM IC para sa PFC at saka yung MOSFET tinanggal natin. Tanggal na rin natin yung regulator ng 5 volts. Papalitan natin yan ng 4 wires. Yan, natanggal natin.
Saka yung dalawang ano nito, yan, wala na yung ano, tanggal naman na dati yan. Okay, nilagyan ko na din ng fuse. Plug in natin. Dapat buhay yung 300 volts. Saka tayo magpro-proceed sa paglagay ng 4 wires para sa standby 5 volts natin. Okay, saksak natin. Yan, 306. Okay, buhay yung ano natin. Buhay yung 300 volts natin. So, pwede na tayong maglagay ng 4 wires. Yan. Itong 4 wires, sigurado alam ano na to. Alam na ninyo kasi dami ko nang in-upload na video dito sa 4 wires. Yung iba nagsasawa pa na ano, ka-upload ko ng 4 wires. Bali yung red lagay natin dun sa collector ng regulator IC natin. Yun yung pinaka-collector nya. Yan yung collector nya. Ilapit natin yung okay. Madali nyo namang malalaman kung ano kung asan dyan yung collector ng ano regulator IC. Siya lang yung may continuity doon sa 300 volt supply. Limbawa, dito ako sa may capacitor, main filter capacitor, positive side. Kung ano yung tutunog dyan, yan na yung collector. Oh, yan na yung collector. Yung iba, yung teka, ba't tumutunog yun? Ay, may konti pa palang ano doon. So, yan lang yung isa lang tumutunog dyan. Yan natin ilalagay yung red. Okay mga bro, ilalagay ko muna to. Ito mga bro, tapos na natin yung connection nya. Katulad lang din nung una nating mga upload ng 4 wires. Red doon sa drain ng regulator IC. Yan siya. Diyan yung red, drain ng IC. Yung black, negative side ng main filter capacitor. Pag susundan natin yan, ayan, pupunta siya sa negative side. And then, yung yellow, dun sa positive side ng filter capacitor ng 5 volts. O kaya dun sa mismong diode, nakakonect din yan sa may diode. Saka yung blue, cold ground naman na yan. Okay mga bro, check natin kung okay na yung standby 5 volts natin. Ito yung 5 volts natin, sukatin natin dun sa pinaglagyan natin ng yellow wire. Yan, sakto siya, 5 volts. Ito mga bro, bali natapos na nating natanggal yung mga parts nya, yung PWM ng dalawang MOSFET. Bali, yan, ilapit natin. Bali, yan, tong malaking IC na yan, natanggal na yan. Natanggal natin yung optocoupler.
Paano nyo malalaman dyan kung asan dyan yung tatanggalin ninyong optocoupler? Dahil tatlo naman yan. Madali na lang yan mga bro. Kung marunong kayong magbasa ng circuit, madali nyo lang mababasa yan. Itong opto na to, para yan sa standby 5 volts. Ito naman isa na ito, pangalawang opto na po na ito, para naman ito sa sa power on signal. Tapos itong pangatlo, ito na yung feedback para doon sa 12 volts. Kaya ito yung kukunin natin. Madali nyo lang malalaman yan. Doon sa dulo nyan, mayroong nakakonect dyan na 431. Yung pin number 2 ng optocoupler, pag sinundan mo yan, mayroon siyang TL431 dito. So natanggal na yan. Tapos natanggal yung dalawang MOSFET. Tapos ang naihang pa dito ay ito, yung mayroong capacitor dyan. Madali namang masundan to mga bro, dahil meron naman siyang manual. Meron siyang English at saka Chinese na manual. Yan. Kikita nyo yung diagram niya. Makikita nyo dyan yung may X. Yan, makat yan. Nakakat. Kailangan natin siyang ikat. Ito, yung may X na yan sa may optocoupler. Dahil apat yung may X, kaya tanggalin na natin yung optocoupler. Tapos yung meron pang may mga X dyan, kaysa putulin mo yung mga X dyan, papunta yan doon sa PWM IC, tanggalin mo na lang yung PWM IC at saka yung dalawang MOSFET. Bali ito yan. Natin, zoom natin. Kaya lang hindi na masyadong maliwanag yung kuha pag naka-zoom. Ito na yan yung capacitor na yan na maliit. Kulay blue yan, ceramic lang. Yan. Okay mga bro, bali i-connect na natin. Yan, bali yung red doon sa positive 300 volts. Yan yung color red. Yan mga bro, yung nakakonect yan sa positive ng capacitor, main filter capacitor natin, positive 300 volts. Tapos yung black natin, yung black sa yan, hot ground. Bali dalawa yung nito mga bro, dalawa yung nito, hot ground nya. Yung color black at saka brown ang nito, ang negative. Ito, kukonek na natin dito. Tapos yung color blue, dito natin kukonek yung color blue. Yung junction ng dalawang MOSFET, yung color blue. Tapos yung gray, dito sa may dulo ng chopper natin. Tapos may nakakonect din na capacitor. Yan, doon yung kung saan naghang tayo kanina. Yan. May nakakonect diyan na capacitor na yan. Nakakonect to sa ground. Tapos yung isang dulo niyan, yan yung gray. Yan.
Tapos yung yellow natin sa 300 volts yan. Yung yellow. Pero pag buhay yung PFC natin, huwag na natin tong i-connect. Yung green, lagay natin sa pin 1. Yan. Tapos yung purple, pin 2. Yan. Tapos yung white, lalagay na lang tayo yung white, ano yan mga bro, yung white regulated 10 volts to 18 volts. Bali binalik ko na yung hinang dito sa may switching transistor na ito. Kanina nakahangyan, hinang ko lang para malaman ko kung tataas yung voltahe dito sa may sa may standby 5 volts. Meron siya kasing supply dito. Ito yung diode na yan. Dahil yung nagsukat ako kanina, pumapalo lang siya ng 7 volts, 8 volts. Dapat sana yan maging man lang, 10 volts man lang. Kaya ang gagawin natin dito ay kukunin na lang natin yung supply sa 300 volts. Gagamit tayo ng resistor at saka zener diode. Parang yung ginagawa ng mga CRT TV na Samsung at saka GBC. Yung Samsung gumagamit siya ng 33K. Tatlong 33K pa yata yun yung ginagamit ng Samsung. Yung GBC naman 68K. Pero yung gagawin natin dito, ang ginagamit ko dito 27K o kaya 33K. Tapos gagamit na lang tayo ng 15 volts na zener diode para maging stable yung voltage niya. Kahit man lang mapag 10 volts natin or 12 volts. Yung 12 volts, na yun, perfect na yun pag mapag 12 volts natin. Bali, kukuha tayo ng magsha-shunt tayo ng resistor galing sa positive 300 volts. And then, zener diode na 15 volts. Saka natin i-connect itong white wire. Okay mga bro, bali pause muna natin at maghahanap tayo dyan. Ito mga bro, bali naubusan ako ng zener diode na kahit man lang 1 watt. Ang meron ako dito ay ito. Dalawang 7.5, pinag-series ko na lang para makabuo ako ng 15 volts. Tapos meron akong nabunot dyan na resistor 27K. Wala, hindi nyo makita. 27K. Yan, 27K. At saka dalawang 7.5 volts. Okay, papakita ko sa inyo na na 15 volts yung zener diode na ko. Kunin natin yung vintage natin na capacitor tester. Ito pa yung isang gamit ng capacitor tester mga bro. Pwede kung hindi nyo makita yung value ng zener diode at gusto nyong malaman yung voltahe nya, iset nyo lang siya doon sa mylar ceramic. Yan, electrolytic yan. Pag naka-off yung ilaw, mylar ceramic yan. Non-polar. Tapos yung lalagay natin yung dyan, yung zener diode.
Okay, ano natin yung zener diode. Lalagay ko tong zener diode para makumpirma kung 15 volts nga to. Ayun, kumpirmado mga bro. Pumalo siya ng bali dito natin siya i-connect yung ito yung capacitor ito mga bro, 47 by 50 na capacitor ito. Tapos ito naman yung switching transistor. Dito dapat mapag 10 or 12 volts natin ito, capacitor na ito. Kaya maglalagay tayo dito ng yung resistor na 27K papuntang 300 volts. Tapos magpa-parallel na lang tayo dito ng zener diode na 15 volts. Tapos i-connect na natin dyan yung white wire. Ito mga bro, bali nailagay na natin. Ayan yung resistor na 27K. Ito yung kinuha ko siya sa 300 volts. Bali yan. Check natin. Yun yung 300 volts. Positive 300 volts. Tapos, connect siya doon sa base ng transistor. Connect siya din dito sa may 15 volts na zener diode, yung ginawa natin. Yan. Papadaanin natin sa dyan. Kapag nag-send na ng power on signal yung motherboard, dadaan siya dito sa opto na ito. Tapos mag-switch naman yung transistor na yan. Tapos yung supply ay darating na dito. Bali dito ko na siya kinonek sa may dating supply ng PWM ng original. Diyan, yung white wire. Yan. Kasi pag sinaksak mo to, wala mo ng supply yan. Saka lang yan magkakasupply kapag pinindot na nila yung power on. Magsesend na yung power on signal yung mainboard. Saka lang din magpa-power on yung yung TV. Saka lang lalabas yung supply dito ng mga 12 volts at saka 24 volts. Ito yung 12 volts. 24 volts naman yan. Dalawang yan. Okay mga bro. Bali, check natin yung voltage. Okay, plug in na natin para malaman natin kung iabang na natin yung tester natin dito sa may output ng 12 volts para pag mataas mabunot natin agad. Pero ano to, sakto to kasi kalimitan naman to yung ginagawa kong 33K or 27K. Okay lang. Okay, plug in natin. Ay, wala mga bro. Talagang yan, hindi yan magkaka 12 volts kasi kailangan nating i-force on. Ka mga bro, hanapin ko muna yung switch natin. Yung pinagtitesting ko dito. Pause muna natin. Ito mga bro, lalagyan muna natin siya ng switch pang force on. Lalagay natin siya sa power on at saka standby 5 volts. Bali, ito yung niya, power on.
Tapos yung standby 5 volts. Ito naman. Ayan. Bali gumamit ako ng 1K na resistor. Okay. Ay, ano na natin? Isasaksak ko na. Abang natin yung tester natin para makita nyo kung yan. Saksak na natin. Yan, wala pa. I-switch on natin. Ayun. Sakto mga bro, 12 volts. I-off natin. Ayun. On ulit. On. Ayun, 12 volts. Sukatin nga natin kung normal natin yung supply doon sa papuntang white wire natin. Yan mga bro. 13.2. Okay lang yan kasi ang voltahe naman nito ay 10. Asan yung manual natin? 10 to 18 volts yung nakalagay. Pag napag 12 volts natin yon, yun yung pinaka perfect na ano niya, voltahe niya. Lumagpas lang tayo ng konti pero ano lang, malit lang na diferensya yon, yung 13 volts. Ayan, yung 10 volts to 18 volts na supply, papunta yan sa white wire. Yan. Ang maganda sanang gamitin dito mga bro, kahit na yung resistor natin 2 watts at saka yung Zener diode na 15 volts ay kahit na 1 watt yan para mas matibay. Okay, check nga natin yung ibang lalagyan natin to ng mga bro. Teka lang. Pas muna natin, lalagyan natin ng ilaw yung 12 volts para makita natin na para magsisilbing load. Pas muna natin. Ito mga bro. Ito yung pinang-testing ko ng load doon sa pinang-load ko sa 12 volts. Bumbilya ng ng motor na 10 watts, 12 volts. Okay, kukonek lang natin to sa output ng 12 volts. Plug in ulit natin. Ayan, bali naka-off muna yan, power on natin. Ayun. Ang lakas ng ilaw. Check natin yung 12 volts natin kung stable pa rin. Ito yung 12 volts natin. Okay, 11.9. Check natin yung 24 volts. Yan, 24 volts. Yung isa pa. Yan, 24 volts. Check nga natin yung supply dun sa white wire kung hindi nagbago. Yun, 13.4. Okay mga bro, okay na. Power off natin. Ito yung switch. Power on. Power off. Power on. Okay na mga bro. Maraming salamat.